Matindi ang ginawang surpresa ni Jomar kay Carla, isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kalingap, hindi inaasahan ng mga kalingap ang mangyayari sa gabing iyon. Sanay na sila kay Jomar, masipag, palakaibigan, at laging handang tumulong. Isa siyang simpleng binata na may malaking puso para sa kanyang komunidad. Kaya naman marami ang sumusuporta sa kanya, lalo na nang magsimula siyang manguna sa mga proyekto para sa kabataan. Ngunit sa kabila ng kanyang kasikatan at tagumpay, may isang bagay na matagal na niyang kinikimkim, ang kanyang pagmamahal kay Carla. Si Carla ay tahimik, mabait, at may simpleng ngiti na kayang magpaga ng kahit sinong may problema. Matagal na silang magkaibigan ni Jomar, ngunit hindi kailanman nagkalakas ng loob ang binata na ipagtapat ang tunay niyang nararamdaman. Hanggang sa dumating ang araw na napagtanto niyang ayaw na niyang manatiling lihim ang lahat. Isang linggo bago ang birthday party, nagplano si Jomar ng isang bagay na ikagugulat ng lahat, lalo na si Carla. Ngumiti si Jomar, halatang kinakabahan ngunit determinado. Oo, pare. Ito na yun. Hindi ko na kayang itago pa. Kumalat ang balita na may matinding surpresa si Jomar para sa lahat ng kanyang supporter sa gabi ng birthday party, lalong dumami ang mga taong dumalo, sabik na malaman kung ano ang kanyang ihahayag. Dumating ang gabi ng selebrasyon. Makukulay na ilaw ang nakasabit sa buong venue, may tugtugan, sayawan, at halakhakan sa bawat sulok. Isa-isang nagtipon ang mga tao sa harap ng entablado. Sa likod ng kurtina, tahimik na huminga ng malalim si Jomar. Hinawakan niya ang maliit na kahon sa kanyang bulsa, isang simbolo ng kanyang plano. Nang tawagin ang kanyang pangalan, umakyat siya sa entablado. Agad siyang sinalubong ng malakas na palakpakan. Ngumiti siya, ngunit bakas pa rin ang kaba sa kanyang mga mata. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula niya. Maraming salamat sa walang sawang suporta ninyo sa akin. Kung nasaan man ako ngayon, dahil yun sa inyo. Nagpalakpakan muli ang mga tao. Pero ngayong gabi, hindi lang tungkol sa akin ang gusto kong sabihin. Napatingin ang lahat, nagtataka kung saan papunta ang kanyang sinasabi. May isang tao na matagal ko nang gustong pasalamatan. Isang taong laging nandyan, sa saya, sa lungkot, at sa bawat pangarap ko. Unti-unting lumingon si Jomar sa gilid ng entablado. Carla, pwede ka bang umakyat dito? Nagulat ang lahat, lalo na si Carla na nasa gitna ng mga manunood. Namula siya at tila nagdadalawang isip, ngunit sa hiyawan ng mga tao, napilitan siyang umakyat. Paglapit niya kay Jomar, kapwa sila hindi makatingin ng diretso sa isa't isa. Carla, mahinang sabi ni Jomar sa mikropono, matagal na kitang gusto. Pero natakot akong sabihin, baka masira ang pagkakaibigan natin. Pero napagtanto ko, mas nakakatakot ang hindi ko sabihin at habang buhay ko itong pagsisihan. Dahan-dahan niyang inilabas ang kahon sa kanyang bulsa at lumuhad sa harap ni Carla. Carla, hindi ko alam kung handa ka na, pero handa na ako. Gusto kitang ligawan ng maayos. At kung papayag ka, gusto kong mamanhikan sa pamilya mo. Halos hindi makapaniwala si Carla. Napuno ng luha ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Jomar. Hindi kita minamadali, dagdag ni Jomar. Pero gusto kong malaman mo kung gaano kita pinahahalagahan. Saglit na katahimikan. Pagkatapos, ngumiti si Carla, isang ngiting puno ng damdamin. Biglang sumabog ang palakpakan at hiyawan ng mga tao. Ang ilan ay napaiyak sa nasaksihan nilang tagpo. Tumayo si Jomar, at sa unang pagkakataon, nagkatitigan sila ni Carla ng walang alinlangan. Mula sa gabing iyon, naging inspirasyon ang kanilang kwento sa buong barangay. Hindi lang dahil sa tapang ni Jomar na ipahayag ang kanyang damdamin, kundi dahil sa kanyang desisyong gawin ito sa harap ng mga taong sumuporta sa kanya, bilang pasasalamat at pagbabahagi ng kanyang tunay na kaligayahan. At ilang linggo matapos ang gabing iyon, natuloy nga ang kanyang balak.
Isang simpleng binata, isang matapang na desisyon, at isang pagmamahalang hindi na itinago pa. Iyon ang matinding surpresa ni Jomar, hindi lang para sa kanyang supporters, kundi para sa kanyang sariling puso. Hanggang dito na lang ang update ko mga kalingap, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.